everyone, good morning. So, our time is 6, anong time na ba natin? Napaka-formal ko. Today is the first day of Ramadan. So, ang oras natin is 6:11 morning here in Turkey, Monday, March 11. So, katatapos lang namin nag-breakfast for the sahur. Sahur ang tawag na dun eh. Sahur pag sa morning, yung para sa mga nagfa-fasting, and then iftar naman sa evening. So yun guys, kunti lang naman yung aking, hindi ko siya na-video kanina, sorry, hindi ako nag-video kanina dun sa kung anong pinaghahanda ko. So ang hinanda ko lang naman is tomato, what else, tomato, cucumber, and tea, and meron kaming natira kahapon na binili na, ano ba yun? Guzlime. O yung para siyang may cheese, white cheese siya na nilagyan ng tawag nun. O yung yufka. Ano bang yufka kasi? Hindi ko maano talagang yufka sa English. Pero para siyang lumpia wrapper. Tapos malaki lang siya, malaki yan. And then lagyan mo lang siya ng white cheese sa loob or yung lore. And then yun, tapos and then iluluto na doon sa sa pan, okay? And yun nga, yun ang namin, pinainit ko lang, tapos naglagay na ako ng olives. Yun na naman ang normal na kinakain pag sahur, di ba? And ano i-share ko sa inyo guys? So kanina pagkatapos namin kumain, syempre more water kasi mahirap na hanggang anong oras kasi yan siya hanggang 7 yata or 8 ng gabi. So mga 12 more than 12 hours yung hindi ka kakain, hindi ka inom. Yun kasi talaga yung fasting. Although alam naman natin lahat kung paano yung fasting, 'di ba guys? So yun. Ngayon guys, bakit ba ako nag-video? Dapat sana kinuhanan ko yung aking ginawa kanina, pero hindi ko na siya nakuhanan. So, ang ginawa ko lang naman is, pagkatapos namin kumain, so, naglinis ako ng kusina, nagkuskus ako, nilinis ko yung aking dishwasher. Hindi ko na pinakita talaga kanina. Sama ko. Tapos ngayon, pagdadaldalin, tapos kayo, makikinig lang, hindi. Ganun talaga yung ginawa ko kanina. Sabi ko, iano ko na lang, ikwento ko na lang sa inyo. So, dalawa lang kami ng binayan ko kumain or sabay breakfast kasi yung husband ko nasa work. So, doon siya sa trabaho, nag-ano din siya, nag-fasting din siya. So nag-fasting kami tatlo. And yun, nilinis ko yung aking dishwasher, tinanggal ko lahat, naglagay ako ng dishwasher tawag nito, yung liquid for, ano ba tawag doon, ano bang Parla-to Dew, shine, iwan ko, basta Parla-to Dew, pang shine siya sa mga hugasin, like baso, mga salam, mga babasagin, ganun. And then naglagay din ako ng detergent, dishwasher salt, o yung tinatawag na ditong bulas sa makina, toss. Yun, nilagay ko doon, lagyan ko yun, tapos pinunasan ko, and then that's it. Pagkatapos niyan, nilinis ko na rin yung aking vacuum, yung aking robot vacuum, para, kasi kagapon naglinis ako, 'di ba? Naglinis ako. Naglinis ako. May video ako niyan. So, yun. Nilinis ko siya. Pagkatapos, ngayon, nakasalang ako ng aking labahin. So, nandun sa sa washing machine. So, yun. Antayin ko lang siya na matapos. Siguro, matapos siya bago mag-8. Para pagdating ng husband ko. So, tulog na lang. So, ano po ba yung ginagawa namin pag nagpa-fasting kami? So, usually kasi hindi kami masyadong naggagalaw. Bakit nga po hindi po kami masyadong naggagalaw? Kasi mas mabilis kang gutumin. Hindi ka pwede talagang kumain or uminom because of pag kumain ka kasi mas malaking kasalanan. Yun. Kaya matulog, yun ang pinaka the best talaga pag nagfa-fasting, matulog. Pero minsan kasi naranasan ko na napunta ko sa work na naka-fasting ako, which is nagtatrabaho pa rin ako, pero hindi ko naman na-feel na gutom or nauhaw. Although sabi mong pagod ako sa trabaho, hindi naman, kasi nga yung mga kasamahan ko sa bahay no that time is nagfa-fasting din. So which is okay naman kasi may kasama kang nagfa-fasting. Ayan siya guys. So ano pa bang ginagawa namin? So ayan, magkukwento ako sa inyo guys about this is the reality
Ewan ko kung may magtataka dyan sa akin or hindi. Kasi before, last year, nag-start ako praying, yung tinatawag nilang namas dito, yung five times prayer ng mga Muslim. So, magtataka kayo siguro kasi dati nagdadasal talaga ako. Nag-start ako 2003 January 1. Yan talaga, sabi ko mag-start na ako. So, nag-start ako January, February, March, April, natapos ang Ramadan, April, May, June. Ewan ko kung inabot pa ako ng June, July, mga ganun. Hindi ko na yata inabot yun. Kasi, siguro tataka kayo kung bakit, no? Kasi dati, sabi ko sa sarili ko, kaya ko. Although, kaya ko talaga kung tutuusin. Kaso nga lang, dumating na ako sa point na, na, yung, alam mo yung nasusuffocate ka na. Kasi sabi nila, pag nagpe-prayer ka daw, the more na inaano daw yung, alam mo sa totoo lang nagsisisi ako kasi inano ko siya, binitawan ko siya, which is binitawan ko, nagsisi ako ngayon kasi ngayon start ko siya, yun talaga yung first time na magiging devoted dapat ako, pero ang nangyari kasi niyan, dumating na yung time na ayoko din naman na magsabihin na kasalanan ng ganito, kasalanan ni ganito, ganyan. Sa sarili ko talaga guys, na aminado ako na dumating na ako sa point na yung para na akong nasusuffocate. Parang alam mo yung nandun ka na sa loob ng plastic, tapos nakatali, tapos wala ng hangin. Ganun na siya kahigpit na mami-measure yung patience, kasi ang prayer kasi nila guys is more on patience. Yun talaga, yung tiyaga mo, yung alam mo yun, yung paano mo i-handle yung sarili mo, kasi 5 beses yan, tapos paiba-iba yung oras, abutin ka ng alas 12, gigising ka ng 5, 4 para lang mag-pray, ganun. Which is na ano ko siya, na overcome ko siya in few months. Tapos dumating na yung time na parang pati sarili ko pinagdududahan ko na bakit ganito ako pagdating sa prayer. Parang hindi ko na kaya, hindi ko na talaga kaya, ganoon na talaga siya. Tapos yun, meron kasi yung time na ayoko naman bigyan na dumating yung time na inabot ng alas 12. Siyempre, mabata ng alas 12. So, that time kasi, I asked my mother-in-law why yung time is over, tumagal na siya ng Tapos, mahilig kasi ako magsalita na ng parang, boss, bla 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 bla, ganun ba, yung parang, ganun ba, yung parang baliwalain mo na lang, hayaan mo na lang, parang ganun, pero, ganyan lang ako. So, nagtanong kasi ako sa kanya, and then sinagot naman niya ako, and yun, dahil nga sa parang may sumali ba sa akin na hindi ko mag-get sa sarili ko na bakit ko nasabi yun. Talagang nandun na ako sa point na hindi naman siya rebellious, parang iwan ko ba kung bakit ko nasabi yung ganung bagay, and then yun, nasaktan siguro yung binan ko, kaya ako din medyo na talaga ako sa sarili ko din, nasabi ko ganyan. And then pagkatapos ko ng prayer that time, pumunta na ako ng balcony kasi na yun summer, so balcony ako nakaupo dito mismo sa ganyan. Tapos meron kasi itong mga unan, itong mga ganito ba, yung mga ganito sa mga upuan, nalaglag kasi mahilig kasi akong magdapa-dapa dyan, and then siguro nalaglag, hindi ko binalik kasi ganun kasi ako, parang sige, bahay ko to, ganyan. Ayoko i-reason out, pero mali ko talaga din yun. Ngayon minado na ako. Noon dati ayoko talagang tanggapin. Kasi, iba na yung feeling ko parang, bawat ba, ko sa bahay, wala na akong ganito, ganyan. So, that time kasi naririnig ko siya, nagpe-pray, which is, siya, tawag nito, wait lang guys, Tapos, yun, narinig ko siya na nagpe-pray, and then meron siyang mga sinabi, gano'n, meron siyang mga sinasabi-sabi, and then after narinig ko yun, pumunta siya dito sa balcony, dito sa sala, tapos kinuha niya yung unan, yun na siya parang may sinabi na siya, nagdabog na siya,
Hindi naman siya, hindi nagdabog, parang nagdabog ba sa feeling ko. Kasi nga, iba na talaga yung feeling ko that time. And then, binuksan ko tong bintana. Tapos sabi ko, bakit ganyan ka? Yan, nagkasigawan kaming dalawa. To cut the story, long to short, nagkasigawan kami. And then, yun sabi ko sa kanya na ano, kung ganyan ka lang din naman sumagot sa mga tanong ko at minamali mo din yung pagkaintindi mo sa akin, I will, ano na, stop ko na yung pagpipray. Tapos sabi naman niya, ikaw nasa sa'yo yan, ganyan. Oh, stop ko na, sabi ko. So, in-stop ko na talaga yung pipray. Yun yung reason why hindi na ako nagpipray ngayon. Tinanong ko din yan sa asawa ko, sabi ko, anong mangyayari if ever I will stop praying? And then, sabi naman niya sa akin, why? Sabi ko, kasi ganito, ganyan, ganyan. Hindi ko masabi sa kanya yung pinag-awayan namin or anong mother niya. Basta sabi ko, ayoko na. Sabi ko, hindi ko ano na. Kasi nga, dumating na ako sa point, guys, na after nung nag-away kami dito, and then, after few days noon, nag-ano din kami ng asawa ko. Kasi nga, iba kasi ako, guys, pag nagagalit, ayokong umimik, ayokong pinapas yung mga tao dito sa bahay, ganun. Parang, galit ako lagi, ganun. Tapos, nagkaano kami ng asawa ko. Tapos nagkaanuhan ba kami na yung nagbahayan, and then naglalakad talaga ako doon papuntang seaside, sa bandang seaside. Naglalakad ako yung parang parang walang mga tao, walang sasakyan, dire-diretso. Tapos naka-headset ako that time, nakikinig ako ng worship song, and then iiyak ako, lumuluha talaga ako naglalakad. I don't ever care dun sa mga people na nagpa-pass by sa akin. Basta, I walk, alam yun, dire-diretso yung aking paglalakad hanggang dun sa dulo ng dulo na wala na talaga, meron pa naman akong lulusutan pero ayoko nang lumusot, parang hanggang dun na lang talaga ako. So, balik na naman ako, sabi ko, maghahanap ako ng place kung saan ako doon uupo, and then, doon ko na ibuhos yung iyak ko, doon ko na i-ano lahat yung aking nararamdaman ba, kasi ganun kasi ako mag ano ng sarili ko, guys, yung bang ano yun ba, ilabas ganun, ilabas lahat ng galit mo, ganyan, magmuni-muni ka pa sa sarili mo, and then yun, tapos pumasok din sa utak ko yung, alam mo yun, yung I said na if ever I will jump here, kasi nandun na ako sa bangin na siya na ano sa dagat. Dumating ako sa point na ganun, guys. Pero mas malaki pa rin yung hila sa akin ni God, talaga, ni Allah, na wag ko siyang gawin. Imiyak na lang ako, tapos pinavolume ko na lang yung phone ko, naka-headset ako. Iyak ako lang iyak. Pero that time, tinatawanan ko yung sarili ko kasi nga, bago ito na pag-aralan ko sa sarili ko. Bago kasi ako mag-decide, for example, mga suicide na yan, yung pagpakamatay na yan, bago ko gagawin kasi yan, if ever na pumasok sa utak ko, tatanungin ko muna, pag tumalon ba ako dito, diretso ba ako deadball, or ano ba, bali-bali pa ba yung katawan ko, or mahira ako na din mahirapan, o ganun ba. So, yun yung pumipigil sa akin. And then, pag mga ganun na, more on worship song ako, pag mga ganung situation na, guys. So, yun. Dumating ako sa point na ganun, talagang totally in-stop ko na yung pagpipray. So, siguro, maraming magtataka sa akin kung bakit hindi na ako nagpipray. Pati yung mga relatives nila, bakit in-stop ko na. Ayoko din naman i-explain yung sarili ko, at ayoko rin manisi na ng tao, guys. Ayoko na rin manisi ng biyanan, ayoko na rin manisi ng asawa. Kasi lahat naman ng decision talaga sa buhay, I realize na nasa akin talaga lahat yun. Which is, minsan ayoko siyang i-accept sa sarili ko, pero I need it, kasi kailangan kong i-move on yung sarili ko and accept everything, na ako talaga ang may mali sa time na yon, na dumating na ako sa point na ayoko na, pagod na ako, hindi ko na kaya, nandun na ako. So yun nga siya, guys. Pero ang pinakadahilan ko talaga noong time na yon is I do praying because I want more ng palit noon. Kasi ganoon kasi daw sila, pag the more na pag nagpi-pray ka daw, the more na ma-devoted ka daw, mayroon ka daw wish which is i-grant daw ni Allah. So yun. Kaya minsan di ko na sinisisi sarili ko, sana kung
kung tiniis ko yun, kung sana di meron na sa ganun, kasi nga ang one thing kasi na pinapipray ko lang is to have a baby. Yun lang naman talaga, para mabigyan ko din naman ng ano yung asawa ko, which is hindi talaga guys. Yun na yun, pero move on na tayo doon, move on na rin ako doon. Ngayon ko lang talaga ni-reach out sa inyo or sinabi sa inyo about this. So, if ever, I decided naman, if ever I want to pray again, inshallah, I want to pray again, inshallah, maybe, paninindigan ko na talaga, ayoko nang pumasok. Although pinag-isipan ko, kasi, mantakin mo, ilang years din ako before ako di ba? Before ako nag-pray. So, 6 years, 5 years, 4 years ko siyang pinag-isipan. Medyo inaral ko pa, ganun. So, yun. So, maybe, I don't know when, pero, if ever nababalik ako sa pagpipray, gagawin ko na talaga lahat, kahit gaano pa kahirap yan, maano ko talaga yung sarili ko na I will do talaga with from heart, from mind, lahat na body and soul, ganun na talaga. Yun na yung tina-target ko sa ngayon. Hindi ko sinasabi sa inyo guys to get your attention para dun sa mga reasons ko, which is alam ko na all of those were mga kasalanan ko talaga. Di ba, nag-English pa ako, tapos hinanap ko pa yung aking grammar. Di ba? So, yun. Akin talaga kasalanan ko talaga, yung inaamin ko sa sarili ko. So, yun na guys, no, as nag-start na yung fasting, nag-start namin kayo ng fasting. At saka pala guys, ikakat ko na doon, tapos na yung aking kwento why I stopped my prayer. Okay, so I know na Allah will forgive me, hopefully, inshallah. Alam ko malaking kasalanan yun. At yun. Ay, so ang haba na ng video ko. So pag meron pala mga exempted sa mga magpa-fasting. Number 1, yung mga buntis, hindi pwedeng mag-fasting. Yung mga uminom ng gamot, hindi pwedeng mag-fasting. Yung may mga sakit, hindi pwedeng mag-fasting. Yung nagpapadede, hindi rin pwedeng mag-fasting. And then, ano pa ba? Yung may menstruation period, hindi rin pwedeng mag-fasting. Tapos guys, pag nagpa-fasting kayo, and then, once na nasugat kayo, I don't know, correct me if I'm wrong, pag nasugat kayo, or may na dugo sa inyo, is yung fasting ninyo is mawawala. Correct me if I'm wrong, yan ang pagkakaalam ko. So, ano pa ba, yun lang naman, wala naman akong pwedeng i-share. Ano pa ba, kung meron pa ako i-share, maybe in the next video na lang. So, that's all guys, thank you so much for watching. And kung meron kayong comments dyan guys, bash or whatsoever, advice, or ano ba yung mga comments nyo dyan, comment nyo dyan sa baba. Okay guys, thank you so much, and Ramadan Kareem to everybody, to all Muslims, kahit naman sino pwedeng mag-fasting. So, yun. Kung mayroon kayong mga questions or paki-comment na lang down below, ganon. And then, request ko din guys, kung mayroon kayong mga suggestion for vlogs, kasi naubusan ako ng content eh. So, yun lang. Down below. So, don't forget to subscribe, and thank you so much. May Allah forgives everyone.